City of my life dito sa Korea. At samahan nyo akong gumala sa araw na to. Baka iniisip nyo na puro kami trabaho dito. May panahon din kaming gumala katulad nito. Hindi ito ang literal na gala katulad ng iniisip nyo. Dahil may goal ako sa araw na to. Una, pupunta ako ng simbahan sa Myeongdong Church para magsimba. Pagkatapos, didiretso ako sa UWA para mag-renew ng aking membership. Pangatlo, meron akong meeting na pupuntahan mamaya. Kaya samahan nyo ako sa araw na to. Ako nga pala si Papsi, ang KSP dito sa Korea. Pagising ko, diretsong ligo na at nagmadaling gumayak para makalis ng maaga. Outfit check tayo mga paps. Ito sling bag, Ochunon. Ito, binigay lang sa akin to. Pantalon, manon, sapatos, napulot lang sa basurahan yan mga paps. But sad to say, almost 8 na akong nakasakay ng bus. At dahil napakaganda ng transportation dito, wala kang pwedeng sisihin pag na-late ka, kundi ang sarili mo. Hinahabol ko kasi ang 9 AM na mass sa Myeongdong Cathedral. Regular akong nagsisimba ng 1:30 PM sa Hewa Cathedral. Pero dahil natapat ang meeting ng 1:30 PM, kaya nag-adjust ako. Naantok pa ako dito mga paps, pero kailangan dahil may commitment na ako. Pero bago ako nag-decide, tiningnan ko muna ang schedule ko at sa tingin ko, kaya naman. Nang nasa bus na ako, naisipan kong baguhin ang plano dahil alanganin na at hindi ko na kayang habulin ang mas. Almost 9 na kasi nasa bus pa ako at kailangan ko pang lumipat ng 2 train. So this time, dumiretso na ako sa Noksapyong Station kung saan ito ang pinakamadaling ruta papuntang UWA at Philippine Embassy. At dahil mahaba pa ang oras, nagko-content muna ako dito dahil gusto ko sanang i-flex sa inyo. Lalong-lalo na para sa mga nasa Pilipinas kung ano ang nasa loob ng subway station dito. Gaya ng itinuro sa akin ni Jolly Macdo tungkol sa mga to. And I did it naman. Ang problema, hindi ko napansin na naipit pala ang microphone ko sa loob ng sling bag at namute tuloy ang video. Nang inulit ko siya, nagkasalubong kami ni Dundon na isang kababayan natin from Capiz na papunta ring embassy at sumabay na lang ako sa kanya. At ang tungkol sa subway, sa susunod na lakad ko na lang siya gagawin dahil eksaktong oras na rin para unahin ang purpose ko sa UWA. Nandito na tayo sa bus stop na Philippine Tisag dito. 81 malapit. So, lalakad tayo dahil nasa likod pa yung yung UWA. Sa loob ng opisina nakita ko to, libre na pala ang pagkuha ng OEC sa mga magbabakasyon. Yan o. Pero tinabunan ng Hindi ko alam kung legit ba to dahil di na ako nakapagtanong kung totoo dahil magkaibang opisina pala to sa Sadyako. Shout out ulit sa mga kababayan natin na magbabakasyon dito sila oh. Ayaw sa camera. Ito pala si Ma'am Will of Photo ang nag-assist sa akin at marami siyang mga ibinahagi patungkol sa mga programa ng UWA para sa mga kababayan nating mga OFW. So, meron yan QR code. Mag-register na lang. Ipapost naman yung QR code, ma'am, ano? Pero for na wala pa po kami information doon sa pagpa-file. Okay po. Sige, aabangan po. Okay, sir. Thank you, ma'am. Sana abangan nyo po ang mga video na i-upload ko sa mga susunod na araw. And hoping po ako na ma-interview ko si ma'am ng exclusive sa mga susunod kong mga vlogs. Basta sa mga mag-re-renew ng UWA membership, dito po ang mga requirements at i-prepare ninyo bago kayo pumunta dito para hindi na kayo pabalik-balik sa labas para lang magpa-photocopy nito. Isang photocopy ng passport, isang photocopy ng ARC back-to-back at 34,000 Korean won para sa renewal at cash lang po ito. Dahil bumaba pa ako para lang makapag-withdraw dahil 31,000 Korean won lang ang dala ko. Since 30,000 Korean won lang naman ang rate nila noong mga nakaraan ayon sa mga napagtanungan ko. Pagkatapos ko ay kumain na rin ako dito. May mga kainang Pinoy din malapit sa Philippine Embassy at dito ko rin nakilala itong mga kababayan natin from Cebu. Asa mo sa Pinas? Cebu. Nagkita rin kami ng tsuhin ko dito. Isa rin pala sila sa mga nilapitan ko nung time na paalis na ako mga paps. Alam nyo na, kinakapos tayo sa budget at kami rin yung huling batch na umalis na kwinarantin pa ng 4 days bago makapunta sa mga workplace namin. At around 20,000 pesos din yun ang bayad sa quarantine namin. Moments later, sumakay na ako ng bus papuntang Samsung Station para sa meeting at nakarating ako ng mga 1:20 PM. Saan kaya yun? Saan ka ba? Spark Plus meeting. Tamang-tama lang sana para di ako malate. Bang! Mga paps, natawa ako dahil di ko talaga siya mahanap. Iwan ko ba at bihira ito mangyari sa akin ang maligaw dahil sanay po ako sa biyahe at mitikuloso ako sa details kapag mga address ang pinag-uusapan. Ang gamit ko kasi ay Waze app. It so happened na nalito ako sa dami ng lumalabas nang sinearch ko ang mismong building kung saan gaganapin ang aming meeting.
opisina ng Google. Nag-download na rin ako ng Naver at Kakao Maps since never ko siyang ginagamit. Nagbaka sakaling makatulong pero this time, lubat na ako dahil sa pag-video ko mula pa noong paalis pa lang. Hindi ka talaga marunong gumamit ng mga apps nila dito. Wala, mawawala ka talaga. So this time ulit, di na ako tumuloy at pumunta pa akong Hiwa. Wala eh, lubat na cellphone tapos paano ko makikita yung location kasi wala, kailangan ko ng cellphone pag hinahanap yung location kasi ganun dito, nakakahiya magtanong dito kasi available lahat ng information makikita mo sa internet. So dahil wala na tayong cellphone, bye-bye na lang. Dahil doon ang pinakapabor kong ruta pa uwi. Mas gusto ko kasing magbus sa biyahe dahil nakakaupo ako. Sa subway kasi punuan kaya di ka halos makaupo. Hello madam! Annyeong! Annyeong daw! Shut up! Punuan rin naman sa mga bus dito at tayuan din. Pero sa sitwasyon ko, dulot-dulo kasi ng ruta ng bus itong sinasakyan ko. Sa Hiwa ang pinakadulo kung saan ako sasakay at dulo rin ang Kimpo kung saan ako magta-transfer ng isa pang bus. So tiyak, makakaupo ako. Front seat pa. So mga paps, tubig dahil nauuhaw ang papsi nyo. Nakilala ko rin pala si Sir GMA Joey and Remittance. his team from GMA Remittance sa Hiwa noong ako'y pauwi na. 2.5 lang po ang charge. Tsaka unang padala po ay libre. Ganito pala dito pag malapit na ang summer mga paps. Kaya kahit alas 8 na nung pagkababa ko ng bus malapit sa tinitirhan ko, medyo maliwanag pa rin. Pero masakit na ang ulo at mata ko dito dahil 3 oras lang po ang itinulog ko kagabi. So ayun mga paps, napagod tayo sa araw na to at review lamang sa kaganapan natin ngayon para sa day of my life dito sa South Korea. Okay? Una, hindi tayo nakapagsimba katulad ng sinabi ko kanina. Kasi 2 hours mahigit yung biyahe tapos lumabas ako kanina 7:30. Supposed to be hahabulin ko yung mas na mga 9 pero di ko na siya nahabol. Nakapag-renew na ako ng UWA membership. Tapos yung pangatlong lakad ko, yung orientation sana na pupuntahan ko, pumunta na ako doon, kaya lang, di ko siya mahagilap. Di ko alam kung paano puntahan. A lesson for today. For some reasons, nabibigo ang ating mga plano, even if we have planned it well. At sana naman sa mga kausap natin, maging open-minded po sana sila. At hindi tayo i-judge kung sakaling may mga pagkakataong biglaang hindi tayo natuloy ayon sa usapan. Kasi may mga pagkakataon na hindi talaga natin kontrolado mga paps. Ganun pa man, salamat sa panonood at ako ulit, si Papsi.